O sige po, salamat po, salamat po. Salamat po. Salamat po. O sige po, hanggang dito na lamang po, ano? O sige, yun po lang. Hello po, hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay atrisi ng November 13, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:38 ng umaga. Wednesday po ngayon at nais ko pong mag-vlog patungkol dito kay Ruina Garma na nakadetine dito sa San Francisco, California. Ang title ko po, mga kababayan, mga minamahal, ay Ruina Garma kulong sa California, USA. Ayan po, ano. At maikli lang po ito. Kasi marami nang tumatalakay pero may idadagdag lang ako na kaunting idea. Opo. Sa palagay ko, dahil dyan sa Pilipinas po, ano, mga kababayan, mga minamahal, ay yung mayayaman dyan ay nakakakuha sila ng multiple visa. 10 years po yan. Or ang tawag natin dyan ay yung parang visitor sila. Opo. Visitor o tourist visa. Ayan, ano? Tourist visa. Ngayon ay dito po sa Amerika ay pwedeng mag-tourist dito pero hanggang 6 months ka lang. Opo. Hanggang 6 months lang ay kailangan uuwi ka na kasi nga ay visitor ka lang o turista ka lang. Opo. Pero mahirap din pong mag-apply ng visa na ganyan kung wala kang kakayahan. Ayan po, ano. Kaya nga kailangan dyan ang yung mayroon kang yung kabuhayan ganyan o may show money. Ganun po yan. At ano ang pupuntahan mo dito, ano ang purpose mo. Ganun po yan, ano. Pero ay nakakatulong po yan sa ekonomiya ng Amerika. Dahil gagastos sila dito o bibili ng ticket. O kaya yun nga, ay magdadala ng dito ng pera para gastusin. Kaya okay lang yan. Ngayon ay ito pong tourist visa, nag-search ako kahapon o matagal na ito, nakikipagkwentuhan ako sa mga yung matagal na rito. Ang tourist visa ay pwedeng i-convert yan hanggang 5. Opo. At yung pinakahuli, ang i-discuss ko dito, yung asylum. Opo. Ang requirement po ng asylum, kung yung buhay mo ay nanganganib sa dati mong bansa. Ngayon, pumunta ka dito sa Amerika, ay pwede nilang paboran yan na mag-asylum ka na dito. Ganun po yan. Yun po ang panghuli o yung number 5. Ang isa po ay yung nakakita ka ng employer dito, pwede ka niyang kunin, pero medyo matagal po yun. Opo, matagal-tagal. At usually, ay hindi nagkakasya ang 6 months. Kasi nga, lalakarin mo yan Ang isa din ay yung nakapag-asawa dito. Halimbawa, turista ka dito, tapos single ka, nakakita ka ng yung gusto kang magpakasal kayo dito, ganun,
ay pwede yun. Pero chine-check up din nila yan. Opo, chine-check up din nila. Aywan ko, may period ata na 3 years o obserbahan ka nila. Pero yun nga, i-convert po yung kan mo yung visa mo sa green card po o permanent residence. So tatlo na yun ang pang-apat ay yung may special talent ka. Opo, na hindi magawa ng iba. Pwede yun. Pwede po yun. Halimbawa, yan si Pacquiao ay athlete siya, hindi ba? Boksingero siya. Pwede yan, makakuha siya dito ng green card o permanent residence. Nakabili na nga siya ng bahay dito pwede yun, mga special talent. O kahit na spy ka siguro, ang alam ko yung mga spy kinukuha din nila yan Dati kang spy, ganyan. Lalo na kung dun sa mga country na hindi sila nakaka-penetrate ang US spy, pwede yan. Mga special talent yan. O kaya ikaw ay gumagawa ng libro, gusto mong gumawa ng libro dito, yung history nila o pinag-aaralan mo at isusulat mo, pwede yan. Pinapaboran din nila yan. Special talent po yan o special skills. Ayan po. At ang isa na napakahirap gawin, kung mayroon kang puhunan na $800,000, pwede kang mag-apply as businessman. Yan din ay permanent residence din dito yan. Pero magtatayo ka ng negosyo mo. Halimbawa, yung restaurant, ganyan. Usually, ganun lang maliliit lang ang puhunan dyan 3 restaurant, ganyan. O kaya, yung ganun kay Pacquiao na magtatayo siya ng training center ng mga boxers. Pwede yan. O kaya yung special talent, pwede rin si Pacquiao na magturo siya dito. Special skill po yan yung boksingero, pwede rin yan. Pero yun nga, ang inuna ko kanina, although yun ang number 5, ay yung asylum. Yung pinipersecute ka doon sa bansa mo at talagang gusto kang patayin ng authority o kung sinong tao, kaya ina-accept po nila dito yan. Pero pinag-aaralan talaga nila. At malamang ay doon pupunta yan si Garma. Malamang marami rin na nagsasabi na baka daw kunin siya ng ICC, ay hindi natin alam, baka station lang niya dito o staging point niya dito, baka papunta na rin niya ng ICC para manumpa siya doon o kaya ay mag-testify siya doon. Hindi natin alam. Pero nga, yan ang pakiramdam ko. Na para sa akin, ay dahil nga nagbulgar na siya ng mga impormasyon, although na hindi pa talaga detalyado, ay alam natin na nanganganib ang buhay niya sa Pilipinas yan. Opo, anytime yan na pwede siyang patayin kasi yung masasagasaan niya talagang grabe po o kaya talagang kulong yan. Ganun po yan. Yan ang nakikita ko po dyan na sa sitwasyon niya, dahil nga nag-confess siya ng ibang impormasyon at nag-confess din siya na sinabihan siya ni Duterte pagkatapos niyang nag-admission ng yung mga krimen, ay okay na yon. Sabi daw ni Duterte sa kanya, huwag mo na lang dagdagan. Ayun po, hindi ba? Yun po ang testimony niya ni Garma huwag mo na lang dagdagan. Ang sabi daw sa kanya ni Duterte. Ayan po. Kaya, nanganganib ang buhay niya talaga dyan. Opo. Ngayon ay
nadetini siya dito, mayroon din nagsasabi dahil doon sa Magnitsky Act na kung saan ito si Garma, ang pangalan niya ay nasa listahan ng mga human rights violator. Sila nila batuyan eh. At saka yung hindi rin pinapasok sa Canada, si Azurin ata yun. Yung yung PNP chief din ata yun eh. Pinabalik. Ay malamang ganun din yan. Ay bakit ang nagtataka naman ako, kung pinabalik yan, dapat on the same day. Yung eroplano rin na babalik ay isasakay yan. O kaya magdi-decide siya. Kasi nga ipapipiliin siya dyan eh. Gusto mong bumalik o makukulong ka dito, kakasuhan ka dito. Kaya nga yung iba bumabalik kaagad. Ang nagtataka ako, kung 7 pa siya naditin dito, ay almost 1 week na po. Kaya may possibility nga na dahil doon sa Magnitsky Law, na kung saan kung ang pangalan mo ay na-involved sa mga pagpatay o sa korupsyon po, kasama po yan, ay hindi ka makakapasok sa bansa nila. Iyon po ang Magnitsky Law. Hindi nila itolerate yan. Kaya, ay sa palagay ko, ay hindi iyon. Dahil hindi siya umuwi ng Pilipinas ng immediate. Ayan po Ngayon, ay saan ba nanggaling yung asylum? Ay sa Biblia din po eh. Opo, iyan po ay panukala ng Diyos. Opo, ang tawag nila dyan ay City of Refuge. O kaya yung may isang lugar na itatalaga na hindi na sila pwedeng hulihin doon o gambalain doon. Kasi grupo din sila yan eh. Grupo ng mga tao na mga may kaso na doon sila pupunta. Nagpuprotektahan din sila doon sa area na yan o doon sa isang lugar na yan na itinatalaga po nung kapanahunan po ni Moses. Opo, at yan ang babasahin ko. Pero bago ang lahat po ay nais ko munang batiin po muna yung mga subscriber po natin. Ito po sila, batch number 1 po ito. Salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsubaybay o sa inyong pakikinig o pag-like o pag-comment. Opo. Ito po sila, si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalia ng Bacolor, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narvaez, Jos Chalan, Elinita Sklapler ng Germany. Salamat po sa inyong lahat. Ben Puno, Liti Peralta ng Mamburao, Occidental Mindoro, Maribel Baligat Culio, Quertiquio, Jonah M., Rinaldo Abitino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburque, Pleasure Eduarte, Hiasmin San Juan, Ruban Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luhin Sigako. Salamat po sa inyong lahat. Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad Di Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Belchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar,
Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Hemihenil Dugardi, Ruben Delpin, Mama Gina, Lanzo Bintak, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na aking nirirekomenda sa inyo na ating panuorin at suportahan po. Ito po sila, Michael Apacible Bulletin, Attorney Enzo Recto, Aling Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Johnny Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka si Waldi Carbonell. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila, at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na i-repeat ko lang yung tourist visa pagdating dito, pwedeng i-convert yun sa 5. Opo, yung mag-aasawa dito, ganyan, yung magtatrabaho dito, nakakuha siya ng employer, yung magtatayo ng business dito, 3. Ano pa yung isa? Yung may special talent, yan, pinapaboran din dito yan. At saka, yung pang-5 ay yung asylum. Ayan po. At ang nakikita ko na ang gagawin ni Garma ay baka mag-apply siya ng asylum. Opo. Now, sa Biblia po, ito yun, Numbers 35:6. Ganito po ang nakasulat at babasahin ko lang po, The cities which you shall give to the Levites shall be the 6 cities of refuge. Gagawa sila ng refuge, city of refuge. Ayan po, inatasan po si Moses bago pa sila makapunta doon sa lupang pangako. Mayroon ng mga palatuntunan na magkakaroon ng city of refuge. Yan nga yun na parang asylum. Which you shall give for the man-slayer. Ayan po, yung mga nakapatay. Opo. To Pluto, and in addition to them, you shall give 42 cities. Aywan ko kung ano itong 42 cities. Pero ito ay patungkol sa mga nakapatay. Pero yung pong hindi sinasadya, yun po yan, na halimbawa ay hindi mo sinasadya, ay na-aksidente, ganyan, ay papatayin ka din ng mga kamag-anak. Kaya mayroon silang city of refuge. Ganun po yan. Ngayon, at basahin din natin ang Deuteronomy 4:41 hanggang 43. Mas malinaw po dito para malaman natin na yung asylum na yan ay nanggagaling po sa Panginoon yan. O doon itinatapon ang mga nagkasala na hindi nila sinasadya. Yun po. Parang itong Amerika noon, tapunan po ito ng mga vagabond ang tawag nila sa inanggaling ng Europe. Parang kwan nila ito parang penal colony. Ganun po. Pero na-develop nila ang Amerika. Opo, dahil nga sa Biblia. Pinag-aralan nila ang Biblia, ayan, nabuo nila ang Amerika. Pero ang mga tao na bumuo nito ay yung mga tinatawag nila na sa Europa na mga
rebelde o mga vagabond o mga priso. Ayan po. Pero pinangatawanan nila dahil nga ay ang kaso lang ng iba ay yung relihiyon di ba? Ang mga kaso nila ay mga relihiyon lang Kaya halos lahat po ng napunta dito, ang tawag nila noon ay mga protestante. Kasi nagprotesta sila O kaya, ang tawag sa kanila ay mga rebelde rin, mga rebelde. Ay, oo nga, protesta Rebelde rin ang tawag, they are rebels. Ayun. At ngayon ay iba na, mga born again na ang tawag. Mga born again na. Ngayon, Deuteronomy 4, verse 41 hanggang 43, then Moses set apart 3 cities across the Jordan to the east, that a man-slayer might flee there. Ayan, ang linaw po, no? Para doon pupunta yung mga man-slayer, yung mga nakapatay o yung who unintentionally slew his neighbor without having enmity towards him in time past. Nung nakaraan, hindi naman sila nagkaalit, na-aksidente lang, o nagbibiruan lang. Marami pong ganun aakyat ng tapos binibiro yung lubid ginagalaw o yung hagdanan ginagalaw ay nahulog na matay. Ganun po mga biruan o tinatakot ganyan ay namatay. Ganun po yan. Doon pupunta sa city of refuge. Ayan po. And by fleeing to the one of these cities, he might live. Ayun po. Kasi nga, papatayin siya nung mga kaanak. O kaya, yung kurti mismo ay baka wala pang kurti noon Hindi pa nabuo ang kurti Kaya, naggagantihan na lang. Kaya mayroon silang, yun nga, yung city of refuge. Ngayon, kung naandun na sila, ay nagpuputik. Bawat isa sa kanila, kasi pare-parehas silang pusakal ang turing ay nagbubuo sila ng grupo din para protektahan ang sarili nila. Kaya hindi pwedeng pupunta ron ang ibang tao para hulihin sila. Yun, Beser in the wilderness of the plateau of the Reubenites and Ramoth in Gilead for the Gadites and Golan in Basan for the Manassites. Ayan po. Yun ang mga area na itinalaga. Ganon din na andun sa area nila, doon sa nila, pero usually kabundukan yan Parang ganon din kay Jose Rizal yan, nung itinapon siya sa dapitan ng mga Espanyol. Kasi nga ay kinukonsider siya na rebelde. Ganun po yan. Hindi siya pinatay pero itinapon lang siya doon sa dapitan. Pero later on, nung nalitis siya, ay hinatulan din siya ng by firing squad. Si Jose Rizal po. Opo. So, yan lang po ang maisishare ko sa inyo, Bakit ano ba yung asylum o ano ba yung galing po sa Biblia yan. At malamang yan ang mangyayari o yan ang gagawin ni Colonel Ruina Garma. Opo. Ay abangan na lang po natin para hindi tayo naaalis sa mga news. O sige po, at hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay may natututunan tayo At kung gusto nyo po na discuss pa ako ng yung po tungkol dyan sa visa, opo, kabisado ko po yan kasi marami ako napapagtanungan dito. Mga Meksikano, mga ibang lahi, mga El Salvador, ganyan. Nagkikwentuhan kami parati. Opo.
At saka yun, di mga Pilipino, mahilig ako makipagkwentuhan po dito eh. Nag-i-standby kasi ako sa seafoods. O, tapos ay maraming kwento. O, ayan po ano. At dalayan ko po sa Panginoon na sana sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At sana tayo ay pagpalain ng Panginoon. At yun nga, salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.